كتاب الله كتاب الله كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Sa pagpapatuloy po natin mga taga-subaybay, dito naman po tayo sa ating pagbibigay kaalaman sa banal na Quran, sa mga ilang kabanata nito o sa mga ilang talata nito. At dito na po tayo sa Surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah. Babasahin po natin ang kabanatang ito bago natin bigyan ng pagkahulugan ang mga nilalaman dito. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wailul likulli humazatil lumazah. الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. Ang sura na ito o ang kabanatang ito ay Makkiyah. Ang ibig sabihin, ipinahayag kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bago ang kanyang paglikas mula Makkah papunta ng Al-Madinah. At ang bilang ng talata niya ay siyam. Sa sura na ito o sa kabanatang ito, makikita natin na ang Allah subhanahu wa ta'ala ay inumpisahan sa pamamagitan ng kanyang pagsasabi ng wail. Wailun likulli humazatil lumazah. At kung babalikan natin ang katagang ito, ang katagang wail, makikita natin na ito'y binibigkas ng Allah subhanahu wa ta'ala ng paulit-ulit sa banal na Quran. Tulad ng makikita natin sa umpisa ng surat Al-Mutaffifin, nang sabihin niya, wailun lil mutaffifin. Sa mga sura o di kaya sa surang ito, Al-Mutaffifin, ang mga mandaraya. At gayon din, makikita natin na ito'y nabigkas ng paulit-ulit hanggang umabot ng 10 beses sa surah Al-Mursalat sa mga ipinapadala. At binigkas doon sa pamamagitan ng pagsabing wailun yawma idin lil mukaddibin. Ano ang kahulugan ng katagang ito? Ang katagang wail. Ayon sa mga iskolar o di kaya sa mga bihasa nating mga iskolar na nagbibigay ng kahulugan sa banal na Quran, sinasabi nila na ito'y mayroong dalawang kahulugan. Ang pinaka-tamang kahulugan ng kalimat wail, ang katagang wail, ay ito'y isang banta na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang lumalabag sa kanyang kautusan. Ito'y isang pagbabanta na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang lumalabag sa kanyang kautusan o gumawa ng kanyang ipinagbabawal na napapasaloob ng kaugaliang kasunod nito. So kung babalikan natin dito sa sura na ating tinatalakay ngayon, wailun likulli humazatin lumazah. Doon sa sura na Al-Mutaffifin, wailun lil mutaffifin. Doon naman sa surat Al-Mursalat, wailun yawma idin lil mukaddibin. Yun ang kahulugan ng tinatawag na wail, at ito ang tamang kahulugan ito ay isang banta na ipinangako ng Allah subhanahu wa ta'ala sa sino mang lumalabag sa kanyang kautusan o gumawa ng kanyang ipinagbabawal
na napapasaloob ng kaugaliang kasunod nito. Kasunod ng pagbanggit ng talatang ito. Dito sa atin talata ngayon, ang kahulugan ay naninira sa mga tao at nanlalait sa kanila na siyang nag-ipon ng yaman at walang ginawa kundi bilangin ito. Yun ang kahulugan dito. Isang matinding pagbabanta sa sinumang taong naninira sa mga tao at nanlalait sa kanila na siyang nag-ipon ng pera, ng yaman at walang ginawa kundi bilangin lamang ito. Yun ang kauna-unahang kahulugan ng tinatawag na wail. Ang pangalawang opinion, sinasabi nila, itong wail ay isang pangalan ng lambak sa impyerno. Wal'iyadu billah. Isang uri ng lambak na matatagpuan sa impyerno. Nas'alullah salama. Yun ang pangalawang kahulugan na sinabi ng ating mga mufassirin sa talatang o di kaya sa katagang wail. Ngayon, bibigyan natin ng kabuuan ng kahulugan ang talatang ito na siyang napakahalaga sapagkat ito'y isang pagbibigay banta sa sino mang nagkaroon ng ugali na masama na makikita natin dito. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wailun likulli humazatil lumazah. Ang kahulugan, kapighatian at kapahamakan at isang matinding banta sa sino mang naninira sa mga tao at nanlalait sa kanila. Wailun likulli humazatil lumazah. Alladhi jama'a malaw wa addada. Na siyang nag-ipon ng yaman at wala siyang ginawa kundi bilangin ito. Alladhi jama'a malan wa addada. Siyang nag-ipon ng yaman at wala siyang ginawa kundi bilangin lamang ito. Yahsabu anna malahu akhlada. Iniisip niya na may katiyakan sa kanyang sarili na ang kanyang mga kayamanan na ito na kanyang nilikom o kanyang inipon ay makakapagbanatili sa kanya rito sa daigdig magpaka walang hanggan at ligtas siya mula sa paghukom, sa araw ng paghukom. Yahsabu anna malahu akhlada. Ang kasagutan, kalla. Kalla layumbadanna fil hutama. Ang katotohanan ay hindi ang yaong kanyang iniisip. Kalla. Ang katotohanan ay hindi ang yaong kanyang iniisip kundi walang pag-alinlangan itatapon siya sa apoy na nilalamukos nito ang anumang inihahagis dito. Kalla layumbadanna fil hutama. Kalla layumbadanna fil hutama. Wa ma adraka mal hutama. At ano ang nakapagbabatid sa iyo o Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa pagiging totoo ng apoy na ito na nilalamukos nito ang anumang inihahagis dito. Wa ma adraka mal hutama. Sinabi niya kasunod din sa talatang ito, narullahil muqada allati tattali'u 'alal af'ida innaha 'alaihim mu'sada fi amadin mumaddada. Katotohanan, ito ay sinilaban na apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala, narullahil muqada. Nasa sidhi ng paglalagablab nito ay umaabot ang sidhi ng init nito sa mga katawan ng tao na nanunuot patungo sa mga puso. Waliyadu billah. Katiyakan, ito ang magpipinid sa kanila. Katiyakan, ito ang magpipinid sa kanila na nagtataas ang mga haligi ng apoy na hindi na sila makakalabas pa roon. Narullahil muqada allati tattali'u 'alal af'ida innaha 'alaihim mu'sada fi amadin mumaddada. Katiyakan, ito ang magpipinid sa kanila na nagtataas ang mga haligi ng apoy na hindi na sila makakalabas pa mula roon. Yan po mga taga-subaybay ang kahulugan, ang kabuuan ng kahulugan ng kabanatang ito. Ngayon, nakasanayan po natin gawin na kukuha tayo ng mga patnubay sa mga binibigkas natin o binibigyan natin ng kahulugan sa mga kabanata o sa mga talata ng banal na Quran. Dito na po tayo mga taga-subaybay sa ating mga mapupulot na gabay o makukuhang patnubay
mula sa mga talatang ito o mula mismo sa kabanatang ito. Unang-una, ang tinatawag na pagpapatibay sa doktrina natin, ang katunayan ng pagbangon muli at pagbabayad sa ating mga ginawa. Dahil makita natin dito sa talatang ito na pinagtibay ang tinatawag na pagkakaroon o katunayan ng tinatawag na impyerno sa pagsasabi niya ng kalala yung badan na fil hutama. At ang impyerno na ito ay makikita sa araw ng paghukom. Kaya dito sa talatang ito makikita natin ang pagpapatibay sa doktrina, sa akida natin na katunayan ng pagbabangon muli at pagbabayad sa ating mga ginawa. Maging ito man ay masama o ito ay naging mabuti. Pangalawang makukuhang patnubay ay pagbibigay babala sa paninirang puri at panlilibak. Ang pagbibigay babala sa taong naninira ng kapwa, naninirang puri at nanlilibak sa kanila. Wailun likulli humazatin lumaza. Pangatlong patnubay na siyang makukuha ay pagbibigay ng isang matinding banta sa mga nalilinlang ng kanilang yaman o ng kanilang pera. At masyado itong inaatupag at wala nang ginawa kundi bilangin. Pang-apat na patnubay na siyang makukuha sa kabanatang ito ay ang paglilinaw sa tindi o sakit at hapdi ng kaparusahan sa impyerno. Ang paglilinaw sa tindi, sakit at hapdi ng kaparusahan na siyang matatanggap ng mga taong masasama doon sa apoy ng impyerno. Dito po natin tatapusin pansamantala mga taga-subaybay at ipagpatuloy po natin ang ating mga iilang mapupulot na gabay o makukuhang patnubay mula sa mga ilang talata nito dito sa surat Al-Humazah o mula sa kabanata nito. At ako ay magpapaalam pansamandali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Fanar Community Channel. For more information about our program, contact us at fcc.filipino@gmail.com. الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق كتاب الله كتاب الله كتاب الله Bismillahirrahmanirrahim. Pagpapatuloy po natin mga taga-subaybay ang natirang talakayin natin sa pagbibigay ng kahulugan ng kabanatang Al-Humazah sa ating tafsir o pagbibigay ng kahulugan ng banal na Quran. At dito na po tayo napadako sa mga iilang patnubay o gabay na siyang mapupulot o makukuha sa talatang ito o di kaya sa sura na ito. Panglimang makukuhang patnubay mula sa kabanatang ito na tinawag na Al-Humazah, kung babalikan natin, ay binanggit ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kauna-unahang sura na sinabi niyang wailun likulli humazatin lumaza. Ngayon ang tanong, o di kaya ang dalawang bagay na ito, ang humaza at ang lumaza, ay lahat ugaling napakasama. Pero meron bang pagkakaiba? Ang tinatawag sa wikang Arabic na al-hams at saka ang al-lams. Al-hams at saka ang lams. Lahat paninira o panlalait sa mga tao. Subalit meron bang pagkakaiba? Itong dalawang katagang ito, ang sagot, mayroon. Mayroong pagkakaiba ang tinatawag na al-hams at saka ang al-lams. Ang hams,
Ito'y paninirang puri sa mga tao sa pamamagitan ng ating gawa o kilos. Ang hams ay paninira sa mga tao sa pamamagitan ng ating gawa o sa pamamagitan ng ating mga kilos. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa surat Al-Qalam, "Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazin masya'im binamim." Sabi niya, hammazin. At huwag mong sundin, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya na palaging sumusumpa na sinungalin at hamak, na sinisiraan niya ang mga tao sa kanyang gawa. Sinisiraan ang mga tao sa kanyang gawa at nagkakalat siya ng mga balita upang siraan ang pagitan ng mga tao. Wala tuti' kulla hallafin mahin, hammazin masya'im binamim. Huwag mong sundin, O Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya na palaging sumusumpa na sinungalin at hamak, sinungalin na hamak, na sinisiraan niya ang mga tao sa kanyang gawa, na nagkakalat siya ng mga balita upang siraan niya ang mga pagitan ng mga tao, ang pagitan ng mga tao. So, siya ay naninira sa pamamagitan ng kanyang gawa. Yun ang hams. Samantalang ang lams, ito naman ay paninira sa mga tao sa pamamagitan ng ating bibig o sa pamamagitan ng ating mga dila, sa ating pananalita. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لَمْ يُعْطَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ. At mayroon sa mga mapagkunwari, mga munafikon, na sinisiraan ka sa pamamagitan ng kanilang pananalita, sa pamamagitan ng kanilang dila, sa pamamagitan ng kanilang mga bibig, patungkol sa iyong pamamahagi ng kawang gawa. Subalit kapag sila ay binigyan, sila ay titigil sa kanilang ginagawa. At kapag hindi mo sila nabigyan, kamumuhian ka nila. So makikita natin na itong وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ al-lams, ito'y paninira sa pamamagitan ng bibig o sa pamamagitan ng ating pananalita. Yun ang pagkakaiba ng al-hams at saka ang lams. Kaya makikita natin itong al-hams ay sa pamamagitan ng gawa. Anong kanilang ginagawa? Kapag may dumadaan na taong gustong siraan, makikita mo sa kanyang gawa na minsan ang gagawin niya ay makikita mo sa kanyang gawa. O di kaya magbibigay ng senyas sa kanyang mga mata, magbibigay ng, ibig sabihin, tingnan mo, may dumaan na taong ganito ganyan. O di kaya kilala na natin. So sasabihin naman ng kanyang kaibigan na binigyan ng senyas sa kanyang gawa, itong hams, magsasabi naman na, so doon, lalong-lalo na sa mga kababaihan. Pasensya na po mga kapatid na mga kababaihan, pero ito'y makikita karamihan sa, ang ugaling ito ay karamihan sa mga kababaihan. Kapag may dumaan na isang kapatid na babae at mayroong nag-usap samantalang gusto nilang siraan ang babaeng dumaan na yaon, ay makikita mo na gaganyan sa kanyang gawa. Al-hams. Yun po ang tinatawag na hams. Makikita mo na siya ay nanlalait ng insulto sa mga tao sa kanyang gawa. O di kayo magbibigay ng senyas na makikita mong o di kaya ano ang kanyang gagawin? Yun ang tinatawag na hams. O di kaya makikita mo ang kanyang mukha na meron siyang sinisenyas na hindi maganda. At kung tinatawag naman na lams, ay ito ay sa kanyang pamamagitan ng kanyang dila o sa pamamagitan ng kanyang bibig. Malinaw na kanyang sabihin na, "Oy, nakita mo bang dumaan yung babae na ganito ganyan?" Kapag ito'y babae. O sa mga kalakihan naman, "Bro, nakita mo yung dumaan na ganito ganyan?" Kung ano-anong sinasabi. Yun ang pagitan ng hams at saka al-lams. So, ang hams ay sa gawa. Paninira sa puri ng mga tao sa pamamagitan ng gawa. At ang lams ay sa pamamagitan ng ating dila at saka sa pamamagitan ng ating bibig. Lahat masama, pero nabanggit ang magkasabay ang dalawang ugaling ito na puro masama. Pang-anim na patnubay na siyang makukuha natin sa talatang ito ay ang pagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala nang sabihin niya na alladhi jama'a malan wa addada. Ito isa pang ugali na napakasama rin. Yaon ay pag-ipon ng pera. At hindi ibibigay ito bilang kawang gawa. Kaya siya ay napakasakim. Ang taong ito ay makikita mong ang hangad lamang ay mag-ipon ng pera. Napakakuripot. Napakasakim niya. Wala siyang ibinibigay na bahagi mula sa kanyang pera na ito
sa pamamagitan ng paghangad sa anumang ibibigay ng Allah subhanahu wa ta'ala na gantimpala sa sinumang nagbibigay ng kawang-kawa. Kaya makikita mong ang lahat ng kaning inaatupag ay pag-ipon ng pera. Pag-ipon ng pera at hindi lamang ipunin kundi bibilangin. Bibilangin ito. Makikita mo, bawat oras pupunta sa kanyang pinaglalagyang pera o sa kanyang box, pupunta doon at bibilangin. Sa unang paggising sa umaga, bibilang doon. Sa hapon, bibilang din. Na wala namang dagdag. Hindi naman niya, alam naman niya na hindi siya nagdagdag doon, pero pupunta doon at bibilangin. At hindi naman niya alam na, o di kaya hindi naman siya kumuha doon para maggastos, kundi sigurado siyang walang dagdag o walang bawas, pero pupunta at bibilang na bibilang. Sa panahon natin ngayon, makikita natin na ang ilan sa ugali ng mga taong kanyang pera ay puro lang number. Dahil isipin na lang kung ilan na ang kanyang savings sa bangko. Ito'y napakasamang ugali. Dahil makita natin dito, alladhi jama'a mala wa addada. Nag-ipon ng pera at binibilang. Ilan na ba? Ilan na bang pera ko? Ilan na bang savings ko? Ilan na ba ang naipon ko? So ito'y napakasamang ugali. Wala siyang ibinibigay na bahagi para sa mga taong nangangailangan o para sa mga taong naghihirap. At hindi lang yaon kundi binibilang pa. Alladhi jama'a malan wa addada. So ito'y napakasamang ugali. Kaya karapat dapat sa atin mga taga-subaybay na kung tayo'y mag-ipon ng pera, ito'y hanggang sa kamay lamang at hindi papasok sa ating mga puso. Dahil kapag ito'y pumasok sa ating mga puso, yun na ang umpisa ng ating pagkawasak. Waliyadu billah. Pangpitong makukuhang patnubay dito, ang pagsasabi niya ng yahsabu anna malahu akhlada. Inaakala ng taong ito na ang kanyang pera ay mananatili sa kanya nang walang katapusan. O di kaya ay mapapanatili dahil sa kanyang pera ang pagbabanggit sa tao na ito. Sapagkat ang tao, ang tunay na buhay ng tao ay ang natitira sa mundong ito. Kaya kapag ang isang tao na nagkaroon ng yaman, napakaraming kayamanan, at nawala na siya, ang matitirang mabanggit sa iyo sa mundong ito ay yaong gawain mong mabuti o masama. Kaya kapag may namatay na isang mayaman o nagkaroon ng maraming pera, kung siya ay nagiging mabuti at namimigay ng bahagi mula rito noong siya ay buhay pa, anong sasabihin ng mga tao? Masya Allah, namatay si Abdullah na ang tao na yon ay napakayaman pero napagbigay sa mga may hirap at tumutulong sa mga taong nangangailangan. Subalit kapag ito naman, ang tao na ito ay namatay nang walang ginawa kundi ayon sa talatang sinabi natin na palagi na lamang binibilang ang kanyang pera at inaakalang ito ay makapagpanatili sa kanya, kung ang taong ito ay mamatay, ano ang babanggitin ng mga tao? Namatay si ano-ano na ang tao na yun ay napakasakim at saka napakakuripot. So, ang tunay na natitira sa buhay ng tao ay yung kanyang ginagawa, maging ito man ay mabuti o ito man ay nagiging masama. Pangwalong patnubay na siyang makukuha natin dito ay ang pagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa talatang kalla layumbadanna fil hutama. Ang katagang kalla na ito, ayon sa mga mufassirin, ito yung sinasabi nilang ginagamit bilang panghadlang. Ang ibig sabihin, hinahadlangan ang sinasabi ng taong ito o ang inaakala ng taong ito mula sa kanyang gawa o mula sa kanyang iniisip o mula sa kanyang sinasabi. Gayon din, makikita natin na minsan ang kahulugan nito o ang kahulugan ng salitang ito, ayon sa mga ibang nagbibigay, ang kahulugan ay katotohanan. Ang ibig sabihin, katotohanan, siya ay itatapon. Kalla layumbadanna. Kalla layumbadanna fil hutama. At ang layumbadanna, kung sa wikang Arabic, ito ay parang sumpa. Na ang kahulugan dito o di kaya ang tunay na pagbanggit dito ay wallahi layumbadanna fil hutama. So makikita natin na meron ditong sumpa na hindi nabanggit. At ito'y napakarami sa banal na Quran. Tulad ng pagsasabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, latublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa latasma'unna minal ladina utul kitaba min qablikum. Dito'y may sumpa. At ang al-hutama, kalla layumbadanna fil hutama. Sinabi ni Tabari, ito'y isa sa mga pangalan ng impyerno na ang kahulugan ay dumudurog. Kalla layumbadanna fil hutama.
Ito isa sa mga pangalan ng impyerno na ang kahulugan ay dumudurog sapagkat dinudurog ang lahat ng itinatapon dito. Tulad din ng mga ilang pangalan ng impyerno na tulad ng lava, tulad ng sakar, tulad ng jahannam. So ito ang kahulugan nito, ang al-hutama. Kabilang pa rin sa makukuhang patnubay o gabay dito sa talatang ito, nang sabihin niya na innaha alayhim mu'sada. Kung makikita natin, kung babalikan natin, innaha alayhim, ito'y dhamir, ibig sabihin ang pagbanggit dito ay karamihan. Pero babalik sa mga taong humazatin lumaza, ito'y isa lamang. Pero bakit na binanggit? Nabanggit ito ng maramihan upang masakop lahat ang sinumang taong naninirang puri sa mga tao. At ito'y nang sabihin niya, innaha alayhim mu'sada, ibig sabihin, isasara sa kanila, hindi bubuksan ang mga pintuan nito. Ito'y isang bagay na napakasakit. Sapagkat ang tao, kung nais mong lalabas, pagkaraan, isasara sa iyo ang pinto at ibabalik ka, lalong madadagdagan ang sakit na iyong mararamdaman. Tulad ng pagsabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Sajda, kullama aradu an yakhruju minha, u'idu fiha. Sa tuwing nanaisin nilang lumabas mula rito sa impyerno, kakalad ka rin silang pabalik roon. At sa suratul Hajj, ganun pa rin ang binanggit, kullama aradu an yakhruju minha min kammin, u'idu fiha. Sa tuwing nanaisin nilang lumabas rito sa impyerno dahil sa sidihin ng kanilang paghirap at sa kaligiman nito, kakalad ka rin silang pabalik. Yan po ang kabuuan ng kahulugan ng talatang ito at sana po ay nakapagbigay sa atin ng gabay o patnubay sapagkat binabasa natin ng Quran upang makakuha dito ng gabay at patnubay. At ako po ay magpapaalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.